Kung isa pong content creator din na chinat, kasabay po yung inyo, hindi po siya agad nag-reply. Tapos nung nag-reply po siya, bago po niya ako tulungan, nanghihingi po ng 1,000. 1,000 pesos? Opo. Sikat po yun na content creator. Wow, sikat na yun, nangihingi pa ng pera. Eh, dami ng kita nun. Isa siya sa pinakasikat. Isa po siya sa pinakasikat. Kilala ko yun, lalaki yun ah. Yes. Grabe naman siya, laki na ng pera nun, ba't pa siya nanghingi? Yun nga po sabi ko, ano po siya tawag dito, bago ako po makapag-usap sa kanya, para po matuloy yung pag-uusap ninyo, may binigay po siyang pangalan tsaka GCash. Kung interesado daw po, magpadala daw po ng 1,000. Tapos tinanong ko siya kung sigurado ba na masiset up yung ganito o kaya ganyan. Hindi pa rin daw po kasi pag meron daw pong nakitang violation, hindi rin daw po niya maayos. Kailangan po, bago daw po makipag-usap sa kanya kasi busy daw po siya, magpapadala daw po muna ng 1,000. Oh, grabe naman yun. Yes po, yun po yun. Yung nasa isip nyo, yun po yun. Grabe naman siya. Actually, I mean, hindi ko Ang laki ma-imagine. po na kinikita nun. Hindi ko ma-imagine. Ang laki ng mga pinapakita niyang pera na sinasahod niya Yes. sa Reels, sa kanyang YouTube, sa kanyang in-stream ads. Pero, Opo. I mean, tutulungan mo yung isang tao, hingin mo pa ng 1,000 pesos. Eh, ano na lang yun sa'yo? Barya na lang yun. Oo nga po. Tsaka parang hindi pa po sigurado kung maayos niya. Parang pag nagkaroon ng problema, baka meron pa pong dagdag or what po gano'n. Ma'am, sa totoo lang po, ang pagsiset-up kasi, pagsiset-up lang is pwede mo talaga itulong yon dahil yun talaga pwede natin itulong yon. Yung pagdating sa mga violation, kahit na sinong content creator po yan, kahit sino pa dyan, wala naman silang ibang i-advise sa'yo, kundi sa Facebook lang. Wala naman po silang magagawa sa violation kahit mismo po ang tutorial po ako, wala akong magagawa sa violation dahil hawak po ni Facebook yon. Tayo mga content creator, sa inyo po, ang gagawin niyo lang po, pumunta lang po kayo sa help and support. Kayo po may pag-usap mismo kay Facebook. Dahil hindi naman namin hawak yung account nyo Ganun po yun. Kaya po pala siguro sabi niya sa akin, kung sakali daw pang may violation, hindi niya raw po masiset up. Kumbaga parang, bago kami mag-usap, kung gusto ko siya makausap, magpapadala po ako ng pera. Pero kapag daw po may mga violation, hindi rin niya sigurado na masiset up niya. Kasi yun po talaga yung totoo doon. Kami mga, ewan ko kung sinong content creator, shoutout sa inyo. Well, correct me if I'm wrong, no? Pero hindi nyo naman talaga masisettle yung violation ng mga kasamahan natin content creator Kung hindi, si Facebook lang din naman talaga makakasolve niyan. Kaya tigilan nyo yung pagpapromise nyo sa mga followers natin, sa mga tao para magkaroon sila ng pag-asa lang, especially kung nag-aas ka ng pera. Mali yun. Kasi ako, ang unang ina-advise ko kagad, mag-help and support po tayo dahil si Facebook ang makakatulong sa inyo. Sa pagsa-set up, matutulungan ko kayo dahil siyempre ako yung gagawa para sa inyo. Pero pagdating sa mga violation, hindi po yon. Tatanggalin mo yung alert, tatanggalin mo yung warning. O kalukuhan yon. Hindi ikaw makapagtanggal nun. Si Facebook lang makapagtanggal nun at yung content creator kung susunod ka sa policy issue nila doon sa mga community guidelines natin na iwasan mo yung pag-upload na may mga violation, mga ganon-ganon. Ikaw ang makaka-solve ng problema mo actually. Ganon yun. Kaya po, kung kayo po, di ba nung nag-post po kayo na may libre po sa inyo, ang dami pong nagulat. Kasi halos po talaga lahat ng tatanungan nyo, may bayad po talaga. Grabe naman sila, no? I mean, in fact, sa totoo lang, wala naman ako kinikita sa ads on Reels, di ba? Katulad yan, sinabi ko sa inyo, ang dami kong viewers, 130,000 viewers, pero hindi ako monetize sa ads on Reels. Monetize ako sa in-stream ads, pero wala naman masyadong nanonood ng in-stream ads ko dahil nga, syempre, lahat naman ng tao madalas sa ads on Reels. Pero I don't mind, hindi ako after sa pera na hindi ako kumikita, hindi na ako tutulong for what. Hindi ko naman masyado after na talagang kumita ng pera Dahil ito talaga, yung ginagawa ko siya libangan at the same time, makatulong sa mga content creator na talagang kailangan nila, di ba? Pero believe naman ako sa taong yun, no? Sa mga content creator, no? Mga sikat na kayo, marami na kayong pera. Well, yun nga po, normal naman po na sanang manghingi sila ng ganon. Kaya lang po kasi yung content creator na yun, marami na po talaga siyang pera. Parang, kumbaga, tulong na lang niya sa mga mas mababa sa kanya. kaya ako sa mga followers, no?
Kung ako sa mga followers nun, kung sino man yun, ayaw, mahirap yun eh. Pero kung sino man yun ko sa inyo, yan, follow nyo yun. Dahil not worth it. Kasi, Follow ko na po. ito, advice ko lang sa inyo sa Facebook, madali lang pag-aralan ng Facebook. Hindi mo naman kailangan talaga ng grabe yung talino ng isang tutorial, no? Sa Facebook, napakadali lang po niyan. Ang gawin mo lang dyan, just follow lang kung ano yung community guidelines sa Facebook. That's it. At kayo rin mismo makakatuklas kung paano gagawin sa Facebook kung kayo ay mag-explore lang. Ngayon, kaya lang naman may mga tutorial is guide lang naman sila. Pero it doesn't mean na they know everything naman. Na mas alam pa nila yung ginagawa ng Facebook, di ba? Pero nakakalungkot, no? Nakakalungkot sa mga kababayan natin na nagpapabayad pa sa ganun. Ako, ano naman ako, kung may time lang ako, yan, tumutulong ako, katulad nito. Pero, Oo nga, yung iba po kasi hindi na talaga namamansin. Pagkaroon nga lang ng 10K followers, hindi na napapansinin eh. ayun ako. Kaya nasa na po, ang dami na po. So far naman po Salamat sa po. akin, totoo po yun siyempre pag marami kang followers, pag mga comment, hindi ka talaga makakapag-reply sa kanila. So, pasensya na po sa inyong lahat. Pero, ang tao, Ano iba po kayo, sir? kapag nag-private message po sa akin yan, hindi ko po yun, ini-ignore. Dahil, siyempre, mahirap naman yung feeling na na-ignore ka, di ba? Opo. So talaga as much possible pag may time ako, nire-replyan ko po. Yan yung mga typical na mga vlogger na kung saan pera lang ang habol. Kasi ang pagiging vlogger, no, para sa akin, dapat inspiration ka eh. Dapat ikaw yung may maganda kang halimbawa sa mga followers mo na kung saan, katulad yan. Hindi sila sa followers din po eh. Yes, totoo yun. Kung walang manonood sa'yo, wala ka namang kikitain eh. Wala rin po. Kahit gaano po sila kagaling, pag walang manonood, Correct. wala din po. Bayad na rin po siguro sa effort, kaya lang po, kahit Pero sobra-sobra po yun. Wala talagang pera, wala din po. Mas better pa na sabihin mo na lang na, sige po, pag may time po ako, tulungan ko po kayo. Kasi syempre, busy naman yung mga yon sa kaagawa ng content. Pero yung magpapabayad ka pa sa... Tsaka pag may tatanong ko po sa kanila, ang pinapasa nila yung yung Gcash nga po nila. Tapos, kapag daw nakapagpasa na, saka daw mag-usap ganun. Siguro kung ganun ako, mayaman na ako ngayon din. Siguro nakakalikom na rin ako ng mga 50 mil, no? Opo. Jaran. Okay na po. $8.30. Salamat po. Sana all may 8.30. Ayan, ibigay mo yan dun sa nanghahingi ng 1,000. Meron na po, sir? Laman? Ayan o, $8.30. Thank you po. Sa isang reels yan. Thank you, sir. Maraming salamat, Yeah. sir. So, Pa-shoutout na rin ako, sir. Sige, shoutout kayo. Sige, Sa mga shoutout ko kayo. followers. Pa-follow po kami ng baby ko. Sige, Panggata. Ayan. Naniyak tuloy ako eh. Ha? Thank you po. Huwag kang maiyak. Ang importante, natapos yung problema mo. That's the best. Ang Opo, salamat importante, po. hindi ka Thank you nagbayad. At least, hindi kita hinindihan. Yun ang importante doon. Thank you po. God bless you po, sir. Maraming salamat Sana, po. kumita ka para nang nun, may tulong ka sa family mo. Opo, salamat po. Bye. Thank you, sir. Thank you Bye. po. Salamat po. Bye.